Martial Peak, Kabanata 4885. Sa loob ng Hola. Ang buong Black Territory ay puno ng mga Spirit Array. Ang mga Spirit Array na ito at ang hindi mabilang na mga All-Star ay bumuo ng Super Array na sumasakop sa buong Black Territory, na bumubuo ng isang Hola na nagpakulong sa Black Ink Clansman mula noong sinaunang panahon. Siyempre, ang mga Spirit Array sa gitnang rehiyon ay napakalakas at malalim. Ang paghahanap ng isang crack sa mga Spirit Array na ito upang makahanap ng ligtas na paraan ay isang nakakatakot na gawain. Sa kabutihang palad, ang Black Ink Clansman ay nagpadala ng ilang Black Ink Insects sa loob ng maraming siglo, na nagpapahintulot sa Array Masters na makahanap ng ilang mga pahiwatig. Higit pa rito, sa ilalim ng proteksyon ng Yankai Miniature Universe, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pag-draining ng kanilang mga pundasyon. Nagbigay ito sa kanila ng maraming oras para mag-aral. Ang bawat isa sa 12-dosenang Array Grandmasters ay gumamit ng kani-kanilang pamamaraan at abala ang kanilang mga sarili araw-araw. Minsan nawawala sa pag-iisip, minsan ginagamit ang kanilang mga secret technique para silipin ang mga misteryo ng Spirit Arrays, at minsan ay nagtitipon para makipagtalo. Si Yankai ay ganap na walang magawa sa bagay na ito, gayon din ang 5 8th grade ancestors na nag-escort sa kanila dito. Sa kanyang librerag oras, sinimulang pag-aralan ni Yankai ang paraan na ipinagkaloob sa kanya nina Big Brother Huang at Big Sister Lan upang linisin ang Black Ink Strength. Nang ibigay ni Big Brother Huang at Big Sister Lan ang pamamaraang ito, hindi na ito masyadong inisip ni Yankai. Iniisip na lang niya na nahihirapan sila at hinayaan siyang mag-asikaso. Gayunpaman, nang lisanin niya ang Chaotic Dead Territory, napagtanto ni Big Brother Huang na hindi lang ito isang paraan para iligtas ang mga Black Ink Disciples na nasira ng Black Ink Strength. Laban sa Black Ink Clan, ang discarding ito ay maaaring maging isang nakamamatay na sandata. Medyo mahirap gamitin ang pamamaraang ito sa pakikipaglaban dahil kailangan niya munang sumipsip ng enerhiya ng yellow at blue crystals at pagsamahin ang yin at yang energy bago niya ito magamit. Ang problema ay hindi nagmula sa kakulangan ng yellow at blue crystals dahil si Yankai ay may literal na bundok ng mga ito sa kanyang miniature universe. Ang isyo ay na kahit isang maliit na pagkaantala sa isang labanan laban sa isang malakas na kaaway ay maaaring magresulta sa kamatayan. Ang aking miniature universe ay nasa ilalim ng aking kontrol, at ang dilaw at asul na kristal ay nakaimbak sa loob ng aking miniature universe. Hindi ko na kailangang alisin sila sa aking miniature universe para makuha ang kanilang enerhiya. Ang pagsipsip ng mga ito ng diretso mula sa aking miniature universe ay makakatipid sa akin ng maraming oras at mahuhuli rin ang aking kalaban sa pagkagulat. Dahil dito, sinubukan agad ni Yankai. Mula noon, paminsan-minsan ay makikita ng 5 8th grade ancestor si Yankai na bumubuo ng bola ng enerhiya ng yang o yin element sa kanyang kaliwa at kanang kamay. Napagtatanto na may pinag-aaralan si Yankai, hindi nila siya inistorbo. Pagkalipas ng isang buwan, ang dosenang Array Grandmaster na naghahanap ng mga kapintasan sa wakas ay nakahanap ng landas upang maiwasan ang Grand Array at makapasok sa gitna ng Black Territory. Ito ay theoretically feasible na pumasok sa passage na ito, ngunit kung i-activate man ito o hindi ang Grand Array, hindi natin masasabing sigurado. Malalaman lang natin kapag may nag-probe na. Ipinaliwanag ni Luan Baifeng kay Yankai. May mga banayad na pagkakaiba sa pagitan ng Ancient Spirit Arrays at modernong arrays. Mula sa pananaw ngayon, maraming mga pamamaraan na ginamit sa pag-set up ng mga sinaunang array ay kumpletong misteryo, kaya dapat kang mag-ingat at agad na umatras kung may napansin kang mali. Tumanggo si Yankai bilang pagsang-ayon. Mag-iingat ako. Sinulyapan ni Luan Baifeng ang iba pang mga Spirit Array Grandmaster at nagpatuloy. Kapag handa ka na, bubuksan namin ang daanan para sa iyo. Ang natitira ay nasa iyo. Wala akong kailangang ihanda. Sabi ni Yankai bago bumaling kay Liumo at sa iba pa at Yumoko. Mga senior, aalis na ang junior na ito. Si Liumo ay humakbang pasulong at nagmungkahi. Teka lang, huwag magmadali. Pagkasabi nito, bigla niyang iniunat ang kanyang kamay, itinuro si Yankai habang ang isang patak ng maitim na pulang dugo ay lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri. Ang patak ng dugong iyon ay naglalaman ng malaking enerhiya. Ito ay isang patak ng kanyang blood essence. Kaagad pagkatapos, ang daliri ni Liumo ay marahang sumayaw habang ang kanyang patak ng blood essence ay sumabog, na nagiging isang misteryosong simbolo na pumasok sa katawan ni Yankai. Matapos gawin ang lahat ng ito, bahagyang namutla ang mukha ni Liumo. Halatang naubos na niya ang lakas. Pagkatapos niya, ang iba pang 4 na 8th grade ancestors ay sumunod. Kahit na magkaiba ang kanilang mga pamamaraan, lahat sila ay nagtanim ng ilang uri ng secret technique kay Yankai.
hindi sinubukang pigilan ni Yang Kai. Nang matapos ang mga ito, naramdaman niyang parang may 5 malalakas na harang na pumoprotekta sa kanyang katawan. Agad niyang naintindihan at ikinulong ang kanyang kamao bilang pasasalamat. Maraming salamat. Mahina siyang kinawayan ni Liu Mo. Huwag na, hindi ka namin matutulungan sa ibang paraan. Ang 5 secret technique na ito ay ginawa naming 5. Sa panahon ng krisis, maaari nilang harangan ang 5 pag-atake ng 8th grade Heaven Opening Realm. Ito ay higit pa sa sapat. Pagkasabi nito, lumingon si Yang Kai kay Luan Baifeng at tumango. Naunawaan ni Luan Baifeng ang ibig sabihin ni Yang Kai at agad na humakbang pasulong, sumama sa iba pang array grandmasters, na nagpapakita ng serye ng mga diskarte habang ang array plate ay nagkalat sa paligid ng void ng sunod-sunod. Habang nagbabago ang mga handsil ng lahat, lumitaw ang mga ripples sa kawalan habang lumitaw ang isang kumikinang na lagusan, na tila patungo sa gitna ng hola. Ang kumikinang na lagusan ay parang tulay ng liwanag, at kitang-kita ito sa itim na backdrop. Huminga ng mahaba at malalim si Yang Kai bago siya humakbang papunta sa tulay, humakbang pasulong. Makalipas ang ilang hakbang, nang muli siyang lumingon, nabigo siyang makakita ng iba. Yung iba nawala na, biglang natagpuan ni Yang Kai ang kanyang sarili na nag-iisa sa madilim at malungkot na kawalan. Tila may mabangis na hangarin na pumatay na nakatago sa labas ng tulay ng liwanag. Ang nakamamatay na layunin na ito ay walang alinlangan na kapangyarihan ng Grand Array na ito, kaya hindi nang ahas si Yang Kai na ipalaganap ang kanyang Divine Sense, baka matrigger niya ito nang hindi sinasadya. Hakbang-hakbang, patuloy na sumusulong si Yang Kai. Matapos maglakad kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal, nabigo pa rin si Yang Kai na makita ang dulo ng tulay. Walang pagbabago sa kanyang paligid, kaya nag-ilusyon pa si Yang Kai na siya ay naglalakad sa pwesto. Gayunpaman, alam niyang hindi lang siya nakatayo at ganoon lang ang naramdaman niya dahil sa Spirit Array. Habang patuloy siyang sumusulong, biglang naramdaman ni Yang Kai na tila siya ay tumapak sa isang napakalalim na kailaliman at ang kanyang figure ay mabilis na nahulog. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai dahil sa biglaang pangyayaring ito. Mabilis niyang pinatatag ang sarili. Ang liwanag na tulay ay tila may nawawalang bahagi sa hindi malamang dahilan, at hindi niya ito napansin. Nang damilat siya ay unti-unting lumalabo na rin ang liwanag na tulay sa unahan, na para bang mawawala ito kung lalayo pa siya. Biglang, isang alon ng pagpatay na hangarin ang hamampos patungo sa kanya mula sa likuran, na naging dahilan upang tumindig ang balahibo ni Yang Kai. Nang lumingon siya, wala siyang nakita, ngunit kitang-kita niya ang isang bagay o kung sinong mabilis na papalapit. Ang aksidente ngayon lang siguro ang nag-trigger ng Grand Array. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, agad na nagpa siya si Yang Kai na magmadali. Kung siya ay umatras, makikita lamang niya ang kanyang sarili na nilalamon ng Spirit Array, habang kung siya ay nagpatuloy, maaari lamang niyang mahawakan ang maliit na pagkakataong mabuhay. Lalong lumakas ang pamatay na hangarin sa likod niya, habang ang liwanag na tulay ay lumalabo at lumalabo, na tila malapit nang masira anumang oras. Naramdaman ni Yang Kai na ang lahat ay nangyari sa isang iglap, ngunit tila nagtagal din sa loob ng 10 milyong taon. Nang sumugod siya palabas sa lugar na sakop ng Light Bridge, bigla niyang naramdaman na nahulog siya sa walang katapusang kadiliman. Sa labas ng gitna ng hola, dinala ng 5 8th grade ancestors ang Array Grandmasters sa kani-kanilang miniature universe pagkatapos umalis ni Yang Kai upang pigilan silang maubos ng Super Array. Bagamat hindi ito ganap na mapaglabanan ng 8th grade masters, maaari silang tumagal ng mas matagal. Sa ilalim ng kanilang mapagbantay na titig, unti-unting nawala ang figure ni Yang Kai sa Light Bridge, ngunit sa ilang sandali, gumuho ang Light Bridge. Kasabay nito, ang Spirit Array sa labas ng hola ay nagsimula ring dumagsa. Ang kapangyarihan ng Spirit Array na ito ay naging dahilan upang maging ang mga 8th grade ancestors na ito ay mamatla. Mabilis na naganap ang pagbabagong ito at mabilis na natapos. Habang iniisip nila kung dapat ba silang umatras upang maiwasang maimpluwensyahan ng Spirit Array, naging kalmado muli ang lahat. Nagkatinginan ang lahat ng may pagkadismaya habang lumulubog ang mukha ni Liu Mo. Ang biglaang pagbabagong ito ay talagang hindi magandang senyales. Malinaw na nakatagpo si Yang Kai ng isang uri ng aksidente, at sa paghusga mula sa kapangyarihan ng Spirit Array, kung ang 6th grade master lang na tulad ni Yang Kai ang nahuli dito, imposible para sa kanya na mabuhay. Ngayon, hindi nila masabi kung buhay o patay na si Yang Kai. Ang lahat ay tahimik at may sensinang nakatingin sa unahan, sinusubukang humanap ng ilang mga pahiwatig. Samantala, isang walang katapusang kadiliman ang bumalot kay Yang Kai habang ang pakiramdam ng malamig na paghihiwalay ay bumalot sa kanyang puso.
Nawalan ng gana si Yang Kai at naramdaman pa niyang matutunaw na siya sa kadilimang ito. Biglang dahan-daang nagising ang isang Mar-Angel na Will na parang natutulog na dragon, pinupuno ang walang katapusang kadiliman, na agad na ikinaalarma niya. Natagpuan ni Yang Kai itong si Will na medyo pamilyar. Kalooban iyon ng master mula sa Black Ink Clan. Ang lugar na ito ay tiyak kung saan nakakulong ang taong ito. Sa madaling salita, matagumpay niyang narating ang kanyang destinasyon. Agad na naging mapagbantay si Yang Kai. Bagamat tinatakan niya ng World Spring ang kanyang miniature universe, ginawa siyang walang takot laban sa Black Ink Strength. Kung haharapin niya ng direkta ang Black Ink Clan Master, hindi niya alam kung kakayanin niya ang kaagnasan ng kakaibang kapangyarihang ito. Habang unti-unting bumabawi ang kanyang perception, sa wakas ay napagtanto ni Yang Kai na ang lugar na kanyang kinatatayuan ay puno ng Black Ink Strength. Ang Black Ink Strength ay napakadalisay at malakas, at lubhang tinakaing unti-unti. Sa kabutihang palad, ang kanyang miniature universe ay matatag at walang kapintasan kaya walang panlabas na lakas ang maaaring sumalakay dito, kung hindi, siya ay napinsala agad. Sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, kahit na ang isang 8th grade Divine Monarch tulad ni Liu Mo ay hindi makakatagal dito. Hindi lang iyon, naramdaman din ni Yang Kai na may gumagapang sa kanya. Biglang lumabas mula kay Yang Kai ang isang mainit na dilaw at isang malamig na asol na ilaw. Pagkatapos ay pinagdikit niya ang dalawang palad habang nagsanib ang dilaw at asol na liwanag upang bumuo ng purong puting liwanag. Ang walang katapusang mga alon ng itim na liwanag ay nagngangalit na umatras tulad ng mga natakot na ahas. Habang binalot ng puting liwanag ang lugar, umalangaw ang mga kaluskos habang ang malaking bahagi ng Black Ink Strength ay agad na nalinas. Gayunpaman, ang makapangyarihang purong puting liwanag ay nakapagpaliwanag lamang sa radius na 100 metro sa paligid ng Yang Kai habang ang napakaitim na kadiliman ay naruroon pa rin sa labas ng saklaw nito. Na parang pinasigla ng purong puting liwanag na ito, ang paggising na si Will ay biglang naging sobrang galit. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang isang matinding mapanirang aura na nagmumula sa Will na ito, na naging sanhi ng kanyang panginginig. Palihim niyang ipinalibot ang lakas ng kanyang miniature universe para protektahan ang sarili. Magkagayunman, naging maliwanag na labis na nag-aalala si Yang Kai. Bagamat ang master mula sa Black Ink Clan ay labis na nagalit, tila wala siyang intensyon na salakayin siya. Sa gilid ng purong puting liwanag, ang siksik na itim na enerhiyang tulad ng tinte ay nagsimulang gumalaw, ngunit sa tuwing ito ay madikit sa liwanag, ito ay dinadalisay sa kawalan. Sa wakas ay nakita ni Yang Kai kung ano ang nanginginig at gumagapang sa kanyang katawan. Mga Black Ink Insects. At medyo marami sila. Palagi niyang naririnig mula sa Black Ink Disciples na ang Black Ink Insects ay lubhang mahalaga, kahit na sa Black Ink Clan, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang kaso. Magagawa lamang ni Yang Kai ang isang edukadong hula na ang Black Ink Clansman ay kailangang gumamit ng malaking lakas upang mailabas ang mga insektong ito sa kulungan. Sa madaling salita, ang Black Ink Insect sa mga kamay ng Black Ink Disciples ay talagang napakabihirang at mahalaga. Gayunpaman, ang mga Black Ink Insect na ito ay talagang walang espesyal sa Black Ink Clan. Hindi rin napigilan ng Black Ink Insects ang paglilinis ng purong puting liwanag na ito, kaya't lumitaw ang makapal na itim na mga bangkos mula sa mga nilalang na parang insekto habang mabilis silang lumiit at hindi nagtagal ay nawala sa kawalan. Marshall Peak, Kabanata 4886. Ang pangit mo talaga. Medyo nakaliligaw ang impormasyong nakuha niya noon. Sa totoong Black Ink Clan, ang Black Ink Insects ay hindi espesyal. Marahil ang Black Ink Clan ay kailangang magbayad ng isang tiyak na presyo upang maipadala ang mga Black Ink Insect na ito mula sa lugar na ito. Iyon ay maaaring ang tanging makatwirang paliwanag. Habang iniisip ni Yang Kai ang tungkol sa Black Ink Insects, isang boses ang biglang tumunog sa kanyang tainga. Tingnan mo kung sino ito. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay ang boses na ito ay talagang pag-aari ng isang babae, at ito ay napakalinaw at kaaya-aya sa pandinig. Nang marinig ang boses na ito, ang unang pumasok sa kanyang isipan ay isang magandang dalaga na may magandang figure. Gayunpaman, hindi kailanman maniniwala si Yang Kai na ang may-ari ng boses na ito ay isang magandang dalaga. Ang Black Ink Clansman ay nakakulong sa pinakamalalim na kalaliman ng bilangguan na ito sa hindi mabilang na mga taon. Sa lugar na ito, bukod sa kanya, ang Black Ink Clan lang ang naroon, kaya kitang-kita kung sino ang may-ari ng boses na ito. Hindi nagmadaling sumagot si Yang Kai. Wala siyang alam tungkol sa mga kakayahan ng Black Ink Clan, kaya kung bubuksan niya ang kanyang bibig, mapupunta lamang siya sa isang passive na posisyon. Pinagmasdan ni Yang Kai ang kanyang paligid na may malamig na tingin, ngunit wala siyang makita.
Humigit kumulang 100 metro ang layo mula sa lugar ng purong puting liwanag, ang walang katapusang kadiliman ay gumagalaw, na parang anumang oras ay dadagsa at ibabaon ang liwanag. Brat, maglakas loob ka bang humarap sa akin? Hindi ka ba natatakot na kainin kita? Ang boses ng taong ito mula sa Black Ink Clan ay patuloy na tumunog sa kanyang tainga. Hindi pa nakarinig si Yang Kai ng ganoon kagandang boses. Pakiramdam niya ay may isang di nakikitang kamay na marahang humahaplos sa kanyang puso, na nagbibigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaginhawaan, kaya't lalo siyang naging mapagmatsyag. Bumalik sa Langya Paradise, gumamit si Yang Kai ng sakripisyo sa miniature universe ni Yuan Do, na nagpapahintulot sa dalawa na madama ang pagkakaroon ng isa't isa. Para kay Yang Kai, hindi niya malilimutan ang maringal na will na biglang bumaba sa kanya, at natural, hindi rin makakalimutan ng may-ari nito si Yang Kai. Siya ang taong nasa likod ng pananabotahe ng kanyang plano. Ano ba, masyado ka bang natakot para magingay? Bahagyang humajijik ang babae, malutong at malinaw ang boses. Nagbingi-bingihan si Yang Kai dito at sinubukang sundan ang pinanggalingan ng tunog upang mahanap ang kanyang lokasyon, ngunit tila umaalingaw-ngaw ito mula sa buong paligid sa isang hindi inaasahang paraan, minsan malayo, minsan malapit, kaya imposibleng matukoy kung saan ito nagmula. Habang naghahanap, ang mga mata ni Yang Kai ay biglang tumingin sa isang lugar sa kadiliman. Pakiramdam niya ay may kakaiba doon. Ang purong puting liwanag sa kanyang kamay ay biglang lumaki at bumaril sa direksyon na iyon. Mabilis na nawala ang kadiliman saan man dumaan ang liwanag, na nagpapahintulot kay Yang Kai na makita ang lahat. Sa ilalim ng pag-iilaw ng purong puting liwanag, nakita ni Yang Kai ang isang kadena na kasing kapal ng wash basin na nakasabit sa kawalan, ang isang dulo nito ay konektado sa isang tiyak na lugar habang ang isa naman ay konektado sa gitna ng bilangguan. Ang kadena na ito ay nagbigay sa kanya ng pamilyar na pakiramdam. Ipinaalala nito sa kanya ang Black Ink Giant Spirit God na tinatakan sa Ancestral Land. Sa loob ng silang Black Ink Land, ang Black Ink Giant Spirit God ay nakagapos ng isang grupo ng secret technique chains, na nabuo mula sa ancestral strength ng Ancestral Land. Sa paglipas ng mga taon, kahit isang nilalang na kasing kapangyarihan ng Black Ink Giant Spirit God ay naubos ang lakas at puwersa ng buhay nito at naging bangkay. Hindi na siya banta kahit kanino. Ang kadena sa harap ni Yang Kai ngayon ay halatang magkatulad. Gumalaw ang purong puting liwanag sa kadena at hindi nagtagal ay umabot sa dulo nito. Ang dulo ng chain ay ipinasok sa void, na ginagawang napakahirap na matukoy ang panimulang punto nito. Pagkatapos ay sinimulang suriin ni Yang Kai ang kabilang panig. Sa pagitan mo at sa akin, pinakamahusay na panatilihin ang kaunting misteryo. Muling umalangaw-ngaw sa kanyang tainga ang boses ng Master. Ang boses ay napakainit at banayad na nagbigay ng impresyon na matagal na niyang kilala si Yang Kai. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang napakaitim na tinte na parang kadiliman ay lumundag patungo sa puting liwanag mula sa lahat ng direksyon. Kaagad na umalangaw-ngaw ang mga kaluskos habang ang puting liwanag ay lumabo at pagkatapos ay mabilis na napatay na parang ninggas ng kandila. Ang mundo ay nalunod sa walang katapusang kadiliman muli. Sa loob nito, parang hindi na makikita ang madaling araw dito. Sa loob ng kanyang miniature universe, ang enerhiya ng yellow at blue crystals ay mabilis na hinigop ni Yang Kai. Kaagad pagkatapos, isang mas nakakasilaw na puting liwanag ang namukadkad mula sa kamay ni Yang Kai, na mabilis na nag-transform sa isang maliit na araw. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay habang lumipad ang maliit na araw mula sa kanyang kamay, na nagliliwanag sa buong hola sa isang kisap mata. Ang itim na enerhiya, na parang buhay na nilalang, ay lumundag patungo sa maliit na araw. Sa loob ng 3 paghinga, ang enerhiya na nakuha mula sa isang malaking halaga ng yellow at blue crystals ay napatay. Kahit na ano paman, malinaw na nakita ni Yang Kai ang lahat sa loob ng hola sa maikling pagkislap ng liwanag na ito. Isang napakalaking nilalang na parang gagamba, mahigit 1,000 metro ang taas, ang tahimik na nakahiga sa gitna ng hola. May katawan ito ng gagamba ngunit ulo ng isang magandang babae. Nang magtama ang kanilang mga mata, napuno ng galit at lamig ang mga mata ng magandang mukha, na parabang nahihiya siya sa kanyang pangit na anyo na nakita ng iba. Tungkol naman sa kanyang napakalaking katawan, nabutas ito ng isang grupo ng secret technique chains. Ang mga kadena na ito ay tila may isang hindi kapani-paniwalang malakas na puwersa ng paghihigpit, mahigpit na ikinulong siya sa lugar at pinipigilan siyang gumalaw. Tiyak, ang mga kadena na ito ay ang pisikal na anyo ng kapangyarihan ng super array ng Black Territory. Ang mga kadena na ito ang nagpakulong sa Black Ink Master na ito ng hindi mabilang na taon. Ang mundo ay nahulog muli sa kadiliman habang ang liwanag ay nawala.
Biglang ngumisi si Yang Kai. Ang pangit mo talaga. Ang sinumang makarinig sa boses ng Black Ink Master na ito ay malamang naiisipin na ang may-ari ay isang magandang dalaga, ngunit pagkatapos lamang na makita siya ng kanilang mga sarili ay malalaman nila na ito ay isang disguise lamang. Ang isang maliit na langgam ay naglakas loob na kumilos ng may kapangahasan sa harap ng Royal Lord na ito. Ang Black Ink Master ay biglang nagalit, ang kanyang orihinal na kaaya-ayang boses ay napuno na ngayon ng isang masayang galit habang pinupuno ng kanyang maringal na will ang buong hola. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na presyon ang dumating kay Yang Kai. Agad na tumugon si Yang Kai sa matinding pressure na may mas malakas at mas nakasisilaw na puting araw. Nabigo si Yang Kai na mahanap ang lokasyon ng Black Ink Master hanggang ngayon, ngunit dahil alam na niya ang posisyon nito, naramdaman niyang hindi na kailangang kumilos ng magalang. Binigyan siya ng Burning Light at Seren Glimmer ng sandata para harapin ang Black Ink Clan, kaya natural na kailangan niyang gamitin ito ng husto. Kung kaya niyang patayin ang Black Ink Master dito at ngayon, malulutas ang krisis ng Black Territory. Ang nakakasilaw na maliit na araw ay bumasag sa mga depensa ng Black Ink Master at bumasag sa kanyang napakalaking katawan. Agad na umalangaw ang isang nakakaiyak na hiyawan. Ang Black Ink Master ay tila nasa hindi maisip na sakit at nakaranas ng ilang malagim na pinsala. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan habang ang kanyang matipunong katawan ay pilit na kumawala, ngunit hindi niya ito nagawa. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang Black Ink Master ay umungal sa galit. Naging mapagmatsyag na siya noong unang ipinakita ni Yang Kai ang purong puting liwanag dahil pakiramdam niya ay hindi ito isang bagay na dapat ipagwalang bahala. Ngayon na natikman niya ang lakas ng puting liwanag sa unang kamay, naunawaan niya kung gaano ito kakilakilabot. Ito ay simpleng kaaway ng Black Ink Clan. Kahit ang isang Royal Lord na tulad niya ay nahirapang labanan. Hindi pa siya nakatagpo ng ganito sa mahabang buhay niya. Nang magpakita si Yang Kai ng isa pang maliit na araw, ang gulat at galit ay naging maliwanag sa magandang mukha ng Black Ink Master sa ilalim ng liwanag nito. Ang kanyang napakalaking katawan ay nagsimulang magpumiglas ng mas marahas. Nagpumiglas siya ng husto na maging ang Secret Technique Chains ay nagsimulang kumakalampag. Babayaran mo ito, sumusumpa ako, magbabayad ka ng hindi maisip na presyo para dito. Sumigaw ang Black Ink Master. Ang maliit na liwanag na parang araw ay muling bumaon sa kanyang napakalaking katawan, na lumikha ng isang malaking butas dito. Kaagad pagkatapos, ang napakalaking at walang katapusang dami ng Black Ink Strength ay damaloy na parang dugo, na nagdaragdag ng pakiramdam ng bigat sa kadiliman ng hola na ito. Hindi ito pinansin ni Yang Kai at patuloy na binomba ang Black Ink Master sa kanyang mga pag-atake. Ang bawat pag-atake niya ay sinusuportahan ng napakalaking halaga ng kayamanan. Ang walang habas na paggamit ng yellow at blue crystals ay nagdulot ng labis na kalungkutan kay Yang Kai, ngunit hindi niya kayang pakialaman ang mga ganoong bagay sa ngayon. Bagamat mahalaga ang yellow at blue crystals, mas mahalaga na patayin itong Black Ink Master. Ang pinakamasamang kaso, maaari lang siyang pumunta sa Chaotic Dead Territory at humingi ng higit pa kay Big Brother Huang at Big Sister Lan. Sa mas matinding pag-atake niya, mas matindi ang pagpupumiglas ng Black Ink Master. Matapos maglunsad ng hindi mabilang na mga pag-atake sa loob ng buong quarter ng isang oras, ang katawan ng Black Ink Master ay puno ng mga sugat na parang butas. Sa tuwing kumikislap ang ilaw, kitang-kita ni Yang Kai ang dagdag na butas sa kanyang napakalaking katawan. Higit pa rito, ang aura ng Black Ink Master ay humihina sa bawat pag-atake. Ito ay lubos na ikinagulat niya. Marahil maaari ko siyang patayin dito at ngayon habang siya ay pinipigilan. Sa isang tiyak na sandali, isang abnormal na tunog ang umalangaw-ngaw, na sinamahan ng tunog ng isang bagay na nabasag. Nagulat si Yang Kai saglit bago sumabog ang isang marahas na puwersa patungo sa kanya. Nang malapit na siyang maabot ng putok na ito, may kabuuang 5 nakakasilaw na ilaw ang biglang lumitaw sa paligid niya, sunod-sunod. Sila ang mga diskarte sa pagtatanggol na inilagay sa kanya ni Liumo at ng iba pa sa kapinsalaan ng kanilang blood essence bago siya pumasok sa lugar na ito. Ang 5 defensive secret techniques na ito ay maaaring makayanan ang buong lakas ng 5 pag-atake ng 8th grade Heaven Opening Realm, na kadalasan ay higit pa sa sapat upang matiyak ang kaligtasan ni Yang Kai. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Mula sa kanilang unang pagtatagpo hanggang ngayon, ang Black Ink Master ang inaatake ng isang panig. Hindi niya nagawang lumaban sa ilalim ng pagsupil ng Super Array, kaya hindi naranasan ni Yang Kai kung ano ang kaya niya. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya. Ang 5 defensive layer sa paligid niya ay agad na nabasag ng marahas na impact na ito.
Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yang Kai na parang bumagsak ang buong universo sa kanyang katawan at ang kanyang figure ay hindi sinasadyang lumipad palabas. Ang nakakatakot na pag-atake ay tumama sa kanya mismo sa kanyang dibdib at tiyan, na nagdulot sa kanya ng pagbuga ng isang subo ng gintong dugo. Sa tulong ng maliit na araw na ipinadala niya, malinaw na nakita ni Yang Kai kung ano ang tumama sa kanya. Ito ay isang mahabang claw-like foot. Nang maputol ang isa sa mga tanikala, nabawi ng Black Ink Master ang ilan sa kanyang kalayaan at agad na gumanti. Ang super array na bumabalot sa Black Territory ay dumanas na ng kaunting pinsala sa paglipas ng panahon, at kasabay ng mga pag-atake ng pagpapakamatay ng marami sa mga Black Ink Disciples, binigyan nito ang Black Ink Master ng ilang pagkain upang maibalik ang kanyang lakas. Higit pa rito, ang walang habas na pag-atake ni Yang Kai ay nakapagpukaw din sa kanya ng husto. Ang Black Ink Master ay halatang ayaw maupo at hintayin ang kanyang kamatayan. Kaya, pagkatapos ng isang desperadong pakikibaka, siya ay aktwal na pinamamahalaang makalaya mula sa isa sa mga tanikala. Ito ay isang kakilakilabot na sitwasyon. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Umalangaw-ngaw ang baliw na tawa ng Black Ink Master habang ang kanyang mahinang aura ay mabilis na nakabawi. Walang sino man ang makakahuli sa akin, walang sino man ang makakasira sa akin. Ako ang Royal Lord ng Black Ink Clan, gaano kalakas ang loob ninyong mga langgam na kumilos ng may kapangahasan sa harapan ko. Collide. Isang malakas na lindol ang umalangaw-ngaw habang ang higanteng katawan ng Black Ink Master ay nagpupumilit na makawala mula sa iba pang mga tanikala. Bagamat makapangyarihan ang super array at ikinulong ang Black Ink Master sa hindi mabilang na taon, hindi nasira ang kanyang pundasyon. Ngayon na lumitaw ang isang kapintasan, ang sitwasyon ay lalala lamang sa paglipas ng panahon. Martial Peak, Kabanata 4887. Pag-agaw ng buhay mula sa mga panganang kamatayan. Si Liu Mo at ang iba pang 8th grade ancestors ay nagtutuon ng pansin sa labas ng Black Territory Cage. Pagkakapasok pa lang ni Yang Kai sa hola, ang Grand Array sa harap nila ay biglang nag-activate. Tiyak na dahil ito ay na-trigger ni Yang Kai. Ito ay naglagay sa kanila sa isang lugar. Hindi nila matukoy kung si Yang Kai ay buhay o patay, at hindi rin nila masasabi kung ano ang nangyayari sa loob ng hola. Sa isang tiyak na punto, isang makapal na enerhiyang parang tinta ang bumulwak mula sa hadlang ng Grand Array at kumalat. Ang Black Tide Energy ay parang isang hukbong palaban, na sumusulong ng walang tigil na momentum. Kasabay ng Black Tide na ito ay dumating ang isang mahinang nakikilalang will. Agad na binalot ng mataimtim na tingin si Liu Mo at ang iba pa. Dahil ang Black Ink Strength ay tumutulo, nangangahulugan ito na ang butas sa Super Array ay lumaki lamang, napakalaki na kahit na bahagyang nararamdaman nila ang pagkakaroon ng Black Ink Master sa loob. Ang lahat ng ito ay dapat na may kinalaman kay Yang Kai. Kung hindi, walang dahilan para sa naturang aksidente. Sa madaling salita, malamang nabuhay pa si Yang Kai. Sa kabutihang palad, epektibo pa rin ang Super Array kahit na medyo hangina ang kapangyarihan nito. Ang dami ng Black Ink Strength na tumagas ay hindi gaanong, at ito ay lubos na pinaghigpitin. Ang Black Ink Clansman ay hindi makakatakas sa maikling ayos. Gayunpaman, kung ito ay magpapatuloy, ito ay isang oras na lamang bago niya mabawi ang kanyang kalayaan. Kailangan nating maghanda. Kung maghihintay pa tayo, huli na ang lahat. Deklara ni Liu Mo na may tame time na tingin. Bahagyang tumango ang apat bilang pagsang-ayon. Nagkatinginan ang lahat ngunit walang sinabi, tumalikod na lang sila at umalis. Samantala, ang Black Ink Master ay baliw na nagpupumiglas sa loob ng hola, sinusubukang kumawala sa mga tanikala ng Grand Array. Ang secret technique chains na tumatagos sa kanyang katawan ay patuloy na dumadagandong habang ginagamit niya ang kanyang mahahabang, matutulis na mga binti upang putulin ang mga ito. Ang pagtagas ng Black Ink Strength ay isang pagpapakita ng kanyang pakikibaka para sa kalayaan. Sa labas, lahat ng 8th grade ancestors ay muling nagtipon upang talakayin ang usapin ng Black Ink Clan. Ipinaliwanag muna ni Liu Mo ang mga nangyari bago umiling. Nawala si Yang Boy sa loob ng hola, hindi natin alam kung buhay pa siya. Nang matapos siyang magsalita, may samabad. Hindi siya patay. Lumingon ang lahat at nakitang ang nagsalita ay ang tanging 7th grade Heaven Opening Realm Master na naruroon sa meeting, si Lan Yuroo, na may maluwag na relasyon kay Zuan Yuan Cave Heaven. Sinabi ni Liu Mo, si Yang Boy ay talagang namumukod tangi at mayroon ding paraan upang harapin ang Black Ink Clansman. Inaasahan din ng Monarch na ito na walang mangyayari sa kanya, pero ngayong nag-iisa na siyang nakipagsapalaran sa kailaliman ng kulungan na iyon, mahirap sabihin kung ano ang kanyang pamasahe. Muling nagsalita si Lan Yuroo. Dahil sinabi kong buhay siya,
Natural na may dahilan ako. Pagkasabi nito, mahina siyang pumalakpak habang may pumasok na tao sa bulwagan. Lumingon ang 8th grade masters para tingnan at natuklasan na ang lalaking pumasok ay isa lamang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Naniniwala sila na dapat siyang miyembro ng High Heaven Palace. Idinagdag nila ni Ruo. Minsan na nailagay ni Mao Zi ang kanyang pangalan sa loyalty list ni Yang Kai, at ang kanyang buhay at kamatayan ay nakatali kay Yang Kai. Kung mamatay si Yang Kai, hindi rin siya mabubuhay. Dahil siya ay ligtas at maayos, nangangahulugan ito na ang buhay ni Yang Kai ay hindi nasa panganib at siya ay kasama pa rin natin. Tumayo si Mao Zi at yumoko sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Napataas ang kilay ni Liu Mo nang marinig ito. Mabuti kung ganoon. Pagkatapos ay tinanong niya si Mao Zi. Dahil ikaw at si Yang Boy ay konektado sa loyalty list, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang kalagayan niya? Umiling si Mao Zi bilang tugon. Ang loyalty list ay mapapatunayan lamang ang buhay o kamatayan ng sect master. Ang junior na ito ay walang ideya kung anong uri ng estado ang sect master sa kasalukuyan. Bagamat may ideya na si Liu Mo, medyo nadismaya pa rin siya matapos marinig na kinumpirma ito ni Mao Zi. Kumaway sila ni Ruo habang si Mao Zi ay muling yumoko bago umatras. Pumunta lang siya dito para patunayan na buhay pa si Yang Kai. Isang 8th Order Ancestor ang nagsabi. Kung ganoon, si Yang Kai ay dapat na nasa likod ng mga senyales ng pagbagsak ng Black Ink Clan. Bahagyang tumanggaw si Liu Mo bilang pagsang-ayon. Iyon din ang iniisip ko. Si Yang Boy ay may paraan upang patayin ang Black Ink Master na iyon, kaya marahil ang kanyang mga aksyon ay nakapukaw sa Black Ink Master. At nang hangin na ang Super Array, humantong ito sa ganito. Kumunat ang noo nila ni Ruo at nagtanong. Maaaring sinisisi siya ni Senior. Kinawayan siya ni Liu Mo at itinama. Siyempre hindi. Kung talagang sumabog ang Black Ink Master, hindi ito kasalanan ni Yang Boy. Higit pa rito, inilalagay niya ang kanyang buhay sa linya upang maalis ang Black Ink Master. Gayun din, habang siya ay nakulong sa loob ng hall kasama ang Black Ink Master, maaari pa niyang maantala ang pagtakas ng Black Ink Master. Ito ay isang napakakarapat dapat na gawa. Pagkasabi nito, lumingon siya para tingnan ang iba pang 8th grade ancestor. Ang ibig kong sabihin ay hindi na natin maantala pa ang usapin ng Black Ink Clan. Tayong mga matandang umutot ay maaaring may pinakamataas na paglilinang, ngunit talagang hinahayaan natin ang isang batang lalaki na harapin ang Black Ink Clan ng mag-isa. Hanggang dito na lang ba tayo? Bahagyang tumanggaw ang maraming tao bilang pagsang-ayon. May biglang nagsabi. Ang Black Ink Clan ay dapat harapin, ngunit ano ang magagawa natin? Ang impluwensya ng Super Array ay napakalakas. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng array sa kailaliman ng hall na iyon ay napakahusay na kahit na hindi kami maaaring manatili doon ng matagal, lalo na ang pakikipaglaban sa Black Ink Master. Tama, nababagabag kami sa problemang ito dati. Kung hindi natin maalis ang isyo ng Super Array, hindi natin magagawang harapin ang Black Ink Master. Lumakas ang divine senses ng bawat isa nang magsimula silang mag-usap sa kanilang mga sarili. Nakatayo si Liu Mo, may nakapansin sa kanyang kalmadong kilos at nagtanong. Liu Mo, kung may ideya ka, magsalita ka lang. Hindi mo na kailangang maglihim sa amin. Sumagot si Liu Mo, hindi naman sa may sinusubukan akong itago, kaya lang ay medyo delikado ang paraan na naisip ko at hindi pa ako nakakapagdesisyon. Pakinggan natin. Inilibot ni Liu Mo ang kanyang tingin sa lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumugon siya sa isang tame-time na tono. Basagin natin ang array at agawin ang buhay mula sa mga panganang kamatayan. Sa sandaling sinabi niya ito, naunawaan kaagad ng 8th grade ancestors kung ano ang plano ni Liu Mo. Ang ilan sa kanila ay umiling at nagsimulang pumutok sa kanya. Napakunot ang noo ng ilang tao at nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Nagpatuloy si Liu Mo, sa ating kasalukuyang sitwasyon, ang Black Ink Master ay makakatakas sa madaling panahon kahit na wala tayong gagawin. Kung mangyari iyon, mapipilitin tayo sa isang passive na posisyon. Sa oras na iyon, hindi lamang natin haharapin ang impluwensya ng Super Array, ngunit kailangan din nating labanan ang Black Ink Master. Sabihin mo sa akin, sa palagay mo gaano kalakas ang maipapakita ng ating mga lumang braso at binti sa kapaligirang iyon? Tama, ngunit kung kumilos kami ayon sa iyong kagustuhan, ilalabas lang namin ang Black Ink Master ng maaga. Sumang-ayon si Liu Mo na tumango. At iyon ang inaalala ko. Kung talagang gagawin natin ito, tutulungan natin ang Black Ink Master, ngunit mula sa ibang pananaw, kung hindi natin gagawin ito, sa huli ay malalagay tayo sa mas malala pang sitwasyon.
Ang ating Cave Heavens at Paradises ay puno ng mga namumukod tanging masters, kaya ano ang magagawa ng isang Black Ink Master? Higit pa rito, ang Black Ink Master ay nabilanggo ng hindi mabilang na mga taon. Gaano man ito kalakas, hindi ito dapat malapit sa tuktok nito. Higit pa rito, si Young Boy ay nasa loob pa rin ng hola, nakikipaglaban dito ngayon. Siya ay isa lamang 6th grade Heaven Opening Realm Master, at hindi kabilang sa alinman sa Cave Heavens o Paradises, ngunit itinuring niya ang kaligtasan at katatagan ng 3,000 worlds bilang kanyang responsibilidad. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinagdadaanan natin. Nanatiling tahimik ang lahat, hindi dahil hindi sila nakaimik ni Liu Mo, kundi dahil isinasaalang-alang nila ang pagiging posible ng kanyang plano. Hindi mabilang sa ating mga kapwa cultivator ang nagbuwis ng kanilang buhay sa pakikipaglaban sa Black Ink Clan sa mga nakaraang taon. Siyempre, ang no-return pass ay ang natural na malalim sa pagitan ng kapayapaan at kaguluhan. Kapag ang isa ay tumawid sa paghahati na iyon, wala nang babalikan. Ang kapayapaan ng ating 3,000 mundo ay nakuha sa pamamagitan ng dugo at sakripisyo ng maraming henerasyon. Hindi natin maaaring hayaan na ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno ay masira sa ating mga kamay. Nag-alinlangan si Liu Mo sa pagiging posible ng planong ito, ngunit habang inihahayag niya ang plano sa iba, ang kanyang ekspresyon ay naging mas matatag at mas matatag. Ito ang tanging paraan para pangalagaan ang Black Ink Master. Higit sa lahat, hindi ang estilo ng Cave Heavens and Paradises na maging sobrang maingat. Lahat, magdesisyon kayo. Gusto mo bang hintayin ang Black Ink Master na lumabas at lumaban hanggang kamatayan kasama siya, o gusto mo bang gumawa ng inisyatiba upang makahanap ng pagkakataon na patayin siya at wakasan ang lahat ng mga problema sa hinaharap? Ang kapayapaan ng 3,000 mundo ay nakasalalay sa ating desisyon. Matagal na tumahimik ang bulwagan bago ito tuluyang bumasag. Dahil umabot na sa puntong ito ang mga bagay, wala na tayong magagawa kundi ang sumabay sa iyong plano. Kung gayon, gawin natin ito. Itakda natin ang limitasyon sa oras na maging 100 taon. Mabuti. Matapos ang isang talakayan na tumagal ng ilang araw, ang Cave Heavens and Paradises sa wakas ay naabot ang isang pinagkasunduan. Nakahinga ng maluwag si Liu Mo, ngunit hindi rin niya maiwasang mag-alala. 100 taon. Kahit nabuhay pa si Young Boy ngayon, makakaligtas ba siya ng 100 taon doon? Maaari bang ikulong ng kulungang ito ang Black Ink Master ng isa pang 100 taon? Gayunpaman, hindi na natin maaaring paikliin ang oras kaysa dito. Biglang tumayo si Lan Yuroo at ipinatong ang kanyang palad sa mesa, iginiit sa mabigat na boses. Ang aking High Heaven Palace ay walang pagtutol sa mga plano ng lahat at kami ay ganap na makikipagtulungan sa inyo, ngunit ang lahat ng mga materyales ng Black Territory ay dapat na pag-aari ng High Heaven Palace. Mahigit 100 pares ng mga mata ang agad na bumaling at tumutok sa kanya, bawat isa sa kanila ay kabilang sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Ang isang ordinaryong cultivator ay mapapatarante sa ilalim ng gayong mga titig, ngunit si Lan Yuroo ay hinarap lamang ang kanyang mahaba at puting leeg at nakipagtalo. Bawat isa sa inyo ay nagmula sa isang superpower, ngunit mayroon pa kayong lakas ng loob na makipagkompetensya sa High Heaven Palace para sa mga materyales dito. Isipin kung paano pinipigilan pa rin niyang kay ang Black Ink Master sa hola na iyon ngayon. Kung talagang isasagawa mo ang planong ito, siya ang gumawa ng pinakamalaking kontribusyon dito. Kaya, ang mga materyales na mina mula sa Black Territory ang magiging reward niya. Agad namang nag-iwas ng tingin ang lahat. Tumingin si Liu Mo sa paligid at tumawa. Little girl, ano ang iniisip mo? Dahil ang Black Territory ay pagmamayari ng High Heaven Palace, ang mga materyales na mina dito ay natural na ibibigay sa iyo. Hindi sila titignan ng Cave Heavens at Paradises, makatitiyak ka. Iyan ay para sa pinakamahusay. Umupo muli si Lan Yuroo, ngunit hindi siya nag-ilusyon tungkol sa katotohanang kinakaharap niya. Kung hindi siya nagsalita at pinigilan ang mga ancestors na ito ngayon, ang mga materyales ng Black Territory ay hinati na nila. Ang Black Territory ay medyo mayaman sa mga materyales, sapat na mayaman upang maging mapang-akit kahit para sa Cave Heavens at Paradises. Kung hahayaan niyang kunin ng Cave Heavens and Paradises ang lahat ng materyales dito, hindi niya maipaliwanag ang sarili kapag bumalik si Yang Kai. Dahil sa wakas ay nakarating na sa desisyon ang pulong, ang balita ay ipinarating sa lahat. Gusto ng Cave Heavens and Paradises na sirain ang Ore Stars at ang Spirit Arrays na kumalat sa Black Territory para masira ang Super Array. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay hindi maaapektuhan ng kapangyarihan ng Super Array ang kapangyarihan ng labanan ng Heaven Opening Realm Masters.
Ito rin ang ibig sabihin ni Liu Monang, pag-agaw ng buhay mula sa mga panga ng kamatayan. Gayunpaman, mayroon talagang isang sagabal sa pamamaraang ito. At ito ay makakatulong lamang sa Black Ink Clansman na makatakas ng mas mabilis. Sa tuwing humihina ang Super Array, tataas ang pagkakataon ng Black Ink Master na makatakas. Ngunit kung hindi nila ito gagawin, ang mga masters mula sa Cave Heavens at Paradises ay hindi maipapakita ang kanilang buong lakas kahit gaano pa karami sa kanila ang natipon. Ito ay maglalagay sa kanila sa isang dehado kapag sila ay talagang lumaban sa Black Ink Clansman. Sa pamamagitan lamang nito ay magkakaroon ng pagkakataon ang Cave Heavens and Paradises na harapin ang Black Ink Master. Nang gawin ni Liu Mo ang mungkahi na ito, agad na naunawaan ng 8th grade ancestors ang kanyang intensyon. Medyo mabagal na umintindi sila ni Roo, ngunit mabilis niyang naintindihan ang plano. Martial Peak, Kabanata 4888. Mas pipiliin ko pang mamatay. Ang Super Array ay binubuo ng hindi mabilang na Ore Stars at Spirit Arrays na sumasaklaw sa Black Territory. Ang pinaka-epektibong paraan para masira ang Super Array na ito ay ang sirain ang Ore Stars, tulad ng ginawa ni Luan Baifeng dati. Ang Ore Stars ay isang mayamang pinagmumulan ng mga materyales sa pagtatanim, at sila ay kabilang sa High Heaven Palace. Hindi lamang nila maibibigay ang lahat ng mga mapagkukunang ito nang walang protesta. Ang argumento nila ni Roo ay nagbigay daan sa High Heaven Palace na mapanatili ang pagmamayari ng mga materyales na ito at nailigtas din ang mga materyales ng Black Prison mula sa paghahati-hati ng Cave Heavens at Paradises. Ito ay magandang balita para sa High Heaven Palace at maging sa Voidland, ngunit ang isang siglong plano ay maaaring hindi magandang balita para kay Yang Kai. Maging na ito ay maaaring, hindi nila maaaring paikliin ang oras na ito ng higit pa. Magtatagal para masira nila ang Super Array, at kailangan din ng Cave Heavens and Paradises ng oras para maghanda para sa susunod na labanan. Hindi bababasa, kakailanganin nilang linangin ang sapat na Profound Yin Bamboo sa kanilang upang pinakamahusay na malabanan ang kaagnasan ng Black Ink Strength. Naunawaan nila ni Roo ang puntong ito, kaya hindi niya sinubukang makipagtalo dito, dahil alam niyang magiging walang silbi ito sa sitwasyong ito. Sa ngayon, maaari lamang niyang ipagdasal na manatili si Yang Kai hanggang noon. Hindi nagtagal, dumating ang malalaking batch ng Heaven Opening Realm Masters sa Black Prison. Lahat sila ay ipinadala ng iba't ibang Cave Heavens at Paradises. Ang bawat batch ay may bilang na daan-daan o kahit libo-libo, at bawat cultivator ay nasa 4th grade Heaven Opening Realm o mas mataas. Ang buong Black Territory ay nahahati sa mga sektor, na ang bawat Cave Heaven o Paradise ay may pananagutan para sa isa. Dapat nilang minahan ang Ore Stars sa sektor na iyon, at basagin ang iba't ibang Spirit Array na nakatago dito. Isa-isa, ang Ore Stars ay nawasak habang ang napakaraming Blackstone ay minahan. Ang mga disipulo ng High Heaven Palace ay nagsimula ring maging abala sa kanilang mga sarili, sa pagkolekta ng mga minahan na Blackstones, at ipinadala ang mga ito sa Star Boundary, kung saan sila ay pinangangasiwaan ng head manager na si Hua Qingxi. Samantala, hinarap ni Yang Kai ang Black Ink Master sa loob ng hola. Ang paghina ng Super Array ay nagbigay daan sa Black Ink Master, na nakakulong sa hindi mabilang na millennia, na unti-unting mabawi ang ilan sa kanyang kalayaan. Ang kaunting kalayaang ito ay maaaring hindi gaanong, ngunit ito ay lubhang mapanganib para kay Yang Kai. Ang bawat dagdag na kalayaan ay katumbas ng kakayahan ng Black Ink Master na gumamit ng kaunti pa sa kanyang tunay na lakas. Nahirapan si Yang Kai na isipin kung gaano kalakas ang Black Ink Master na ito sa kanyang tuktok. Kahit na siya ay nakakulong mula pa noong sinaunang panahon at ang kanyang lakas ay malinaw na nagdusa bilang isang resulta, ang kapangyarihan na maaari niyang ipakita ay malayo pa rin sa kung ano ang maaari niyang labanan. Kung hindi dahil sa katotohanang mayroon siyang paraan upang sugpuin ang Black Ink Strength, wala na sana siyang kapangyarihang lumaban sa harap ng Black Ink Master na ito. Sa pamamagitan ng pag-asa sa purong puting liwanag na nagawang mabuhay ni Yang Kai. Halos kasabay nito, isang nakakatalam na tunog ng pajiling ang umalangaw sa gitna ng hola. Ito ang tunog ng Black Ink Master gamit ang kanyang matutulis at mahahabang binti para putulin ang secret technique chains. Marahil ay sinusubukan niyang palayain ang kanyang sarili mula sa kanyang mga tanikala, ngunit dahil ang pinagmulan ng mga kadena na ito ay ang Grand Array, napakahirap na putulin ang mga ito maliban kung ang Grand Array mismo ay hamina. Lahat ng ginawa niya ay nakatadhana na maging walang saysay. Napuno ng makapal at siksik na Black Ink Strength ang hola. Ang tanging lugar na malaya dito ay ang 10 metrong rehiyon sa paligid ng Yang Kai. Pinananatili ni Yang Kai ang puting liwanag sa kanyang kamay sa lahat ng oras.
Ang pag-iilaw ng puting liwanag ay bumuo ng isang matibay, hindi nakikitang hadlang, na humaharang sa Black Ink strength sa pag-abot sa kanya. Hindi kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol sa banta ng Black Ink strength dahil sa proteksyon nitong purong puting liwanag, ngunit higit pa sa Black Ink strength ang nasa kulungang ito. Kailangan niyang patuloy na manatiling nakabantay. Ang nakakatalam ng tainga ng mga rehas na tunog ay patuloy na umalangaw-ngaw, na nakakagambala sa pag-iisip ni Yang Kai. Ang lahat ay tila gaya ng dati, ngunit biglang, isang tahimik ngunit mapangwasak na pag-atake ay nagmula sa walang katapusang kadiliman. Ang napakaitim na kadiliman ang pinakamagandang takip, at kapag tama na ang pag-atake sa kanya, nakapag-react si Yang Kai. Agad na lumitaw ang matitibay na kaliskis ng dragon sa kanyang balat, na bumubuo ng matatag na depensa. Kasabay nito, isang flash ng puting liwanag ang kumislap mula sa kamay ni Yang Kai, na nagpapaliwanag sa paligid. Agad na nakita ni Yang Kai ang isang matalim, mahabang binti na naputol patungo sa kanya. Nagmamadaling umatras si Yang Kai. Bagamat mabilis ang kanyang reaksyon, nasugatan pa rin siya. Kahit ang kaliskis ng dragon na tumatakip sa kanyang katawan ay hindi nakayanan ang nakakatakot na suntok na ito. Si Yang Kai ay pinalipad, umuubo ng isang subo ng dugo. Ang pag-ataking ito ay nag-iwan ng sugat sa kanyang dibdib at tiyan kung saan makikita ang kanyang mga laman loob. Kung mas mabagal man lang siya ng isang hakbang sa kanyang pag-urong ay nahati na siya sa kalahati. Bagamat pinalipad siya, lumipad ang isang makinang na bola ng puting liwanag mula sa kamay ni Yang Kai, dumiretso sa napakalaking katawan ng Black Ink Master na parang araw na bumagsak sa kanya. Ang Black Ink Master ay agad na nagpakawalan ng dugong sumisigaw ng sakit. Siya ay patuloy na nagmumura ng walang tigil, na nanunumpa na sisirain si Yang Kai sa 1,000,000 piraso isang araw bago lamunin ang kanyang kaluluwa upang hindi na siya muling magkatawang tao. Natural na nagbingi-bingihan si Yang Kai sa kanyang mga pagraray. Nang harapin niya ang ganoong palihim na pag-atake sa unang pagkakataon, nagmura at nakipagtalo siya sa Black Ink Master, ngunit pagkatapos na paulit-ulit na dumaan sa mismong sitwasyong ito, nasanay na siya dito. Sa loob ng kulungang ito, ang lalaki at ang Black Ink Master ay tila nakalimutan na ng buong mundo. Maaaring sila ay mga kasama ng isa't isa, ngunit sila ay mortal na magkaaway. Ang mga palihim na pag-atake at counter-sneak attack ay isinasagawa halos araw-araw, at sa bawat pagkakataon, ang magkabilang panig ay dumaranas ng matinding pinsala. Sa simula, nahirapan si Yang Kai na pigilan ang mga palihim na pag-atake ng Black Ink Master, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang naging pamilyar sa mga gawin nito at nagawang labanan ang mga ito. Kahit na hindi naglunsad ng sneak attack ang Black Ink Master, makakahanap siya ng pagkakataon na gawin iyon. Ang kapangyarihan ng pagdalisay ng puting liwanag ay isang napakalakas na paraan upang harapin ang Black Ink Master. Bawat naglilinis na pag-atake ay makakaubos ng ilan sa kanyang lakas. Kung gusto ni Yang Kai na mabuhay, hindi niya ito mabibigyan ng anumang pagkakataon na gumaling. Ang patuloy na opensa at depensa ni Yang Kai ay nakakonsumo na ng napakalaking dilaw at asol na kristal, ngunit hindi siya mapakali na alalahanin iyon sa ngayon. Sa dilim, tahimik na gumaling ang dalawa matapos ang kamakailang paghaharap. Maging ang Black Ink Master, na kanina pa sumisigaw na punaten si Yang Kai, ay unti-unting kumalma. Ang tanging maririnig sa madilim na kadiliman ay ang pagtatangka ng Black Ink Master na putulin ang mga tanikala. Biglang, isang hindi maipaliwanag na banayad na boses ang muling umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Yang Kai. Mahirap isipin na ang isang Black Ink Master na tulad niya ay makakanta ng napakagandang kanta. Hindi siya kumakanta ng kahit anong salita, tanging himig lang. Wala ring kakaibang kapangyarihan o anuman ang dala ng kanyang kanta. Gayunpaman, nang ang awit na ito ay pumasok sa pandinig ng isang tao, ito ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na katahimikan, na parang bumalik sa sinapupunan ng kanilang ina, bumalik sa pinanggagalingan ng buhay. Marunong ka bang kumanta? Ang Black Ink Master ay biglang tumigil sa pagkanta at nagtanong. Kung gagawin mo, kumanta ka ng isang kanta. Ayoko. Pagtanggi ni Yang Kai. At hindi ako marunong kumanta. Agad na napatawa ang Black Ink Master. Dahil wala tayong gagawin, dapat maghanap tayo ng gagawin para magpalipas ng oras, di ba? Pagkatapos ay patuloy na kumanta, makikinig ako. Hindi ba ako malulugi? Isa akong Royal Lord, at hindi ko ugali ang kumanta sa mga alipin o hayop. Ganyan mo kami ng bola. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Sa tagal ng panahon na kasama niya ang Black Ink Master na ito, binanggit niya ang paksa ng pagiging Royal Lord, pati na rin ang paksa ng mga alipin at hayop ng higit sa isang beses, kaya medyo na-curious siya. Ang Black Ink Clan ay nahahati sa iba't ibang antas. Tanong ni Yang Kai.
Bahagyang napahadjejek ang Black Ink Master sa kadiliman bago sumagot, ang kanyang boses ay parang bulong ng magkasintahan. Siyempre, ang hierarchy ng Black Ink Clan ay mahigpit, hindi katulad ninyong mga hayop na walang utos. Ang ilang mga angkan ay palaging ipinanganak na mataas at makapangyarihan, habang ang ilang mga angkan ay ipinanganak sa ilalim ng hagdan. Ako ay isang Royal Lord mula noong ako ay isilang. Ang papel ng Royal Lord ay dapat na napakarangal, tama ba? Paano ang mga nasa ibaba ng Royal Lord? Sa ibaba ng Royal Lord. Kinaladkad ng Black Ink Master ang kanyang boses, sinusubukang pigilan si Yang Kai sa pag-aalinlangan habang tumatawa siya. Sasabihin ko sa iyo kung kakanta ka ng isang kanta. Desididong tumanggi si Yang Kai. Hindi ako marunong kumanta. Kantahan mo na lang kahit anong gusto mo. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa aking Black Ink Clan, masasabi ko sa iyo, ngunit ang impormasyong ito ay hindi librera, ito ay may presyo. Huwag kang mahiya, matagal na, ang pinakamagandang babae lang ang may qualifications para kumanta sa harap ko. Kung gayon ako ay pinarangalan. Ang Black Ink Master ay hindi nagpatuloy ngunit ang mga rehas na tunog ng kanyang mga paa na tumatama sa mga tanikala ay nagpapatuloy. Kinagat ni Yang Kai ang bala at sinimulang huni ang isang himig na minsang hinagilap ni Ku Huaxiang sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinutol siya ng Black Ink Master. Tama na, grabe ang pagkanta mo. Kahit na ang tunog ng pagputol ko sa mga tanikala na ito ay mas kaaya-aya kaysa sa iyong boses. Sa dilim, bahagyang namula ang mukha ni Yang Kai sa kahihiyan, ngunit nagkibit-balikat lang siya at sinabing. Sinabi ko na sa iyo. Ang mga babae ay palaging mausisa. Ang mga salita ng Black Ink Master ay puno ng paglalaro, na parabang siya ay kumikilos ng may pagkakoketesh. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay nagkaroon ng goosebump sa buong katawan, higit sa lahat dahil ang boses nito ang nagdala sa kanyang imahe sa kanyang isipan, na talagang nakakadiri sa kanya. Para gumaan ang pakiramdam niya, biglang kumislap ang figure ni Yang Kai habang siya ay nagpakita sa likod ng Black Ink Master. Sa susunod na sandali, isang purong puting liwanag ang biglang kumislap sa kanyang kamay, diretsong bumaril patungo sa kanya. Agad na umatras ang kadiliman saan man dumaan ang sinag ng liwanag na ito nang tumama ito ng malakas sa likod ng Black Ink Master, nag-iwan ng napakalaking butas sa kanyang napakalaking katawan. Ang Black Ink Strength ay umagos palabas sa butas na ito na parang dugo habang ang Black Ink Master ay galit na sumisigaw sa sakit. Agad siyang gumanti ng ang kanyang nag-iisang malayang paa ay lamalas patungo sa ulo ni Yang Kai na parang isang nakamamatay na scythe. Ngunit si Yang Kai ay umatras na noon. Ang mga hiyawan at pagmumura ng Black Ink Master ay nagpatuloy ng ilang sandali. Siya ay patuloy na sumisigaw ng parehong mga bagay ng paulit-ulit. Ito ay walang bago. Halos sumakit ang tenga ni Yang Kai dahil dito. Ang kanyang palihim na pag-atake ay nagpagalit sa Black Ink Master at labis itong nagalit kaya hindi niya pinansin si Yang Kai sa loob ng ilang araw. Hanggang sa makalipas ang ilang araw ay sa wakas ay masayang ngumiti siya nang matagumpay niyang inilunsad ang isang counter-attack at matinding nasugatan si Yang Kai. Higit pa rito, naaalala pa rin niya ang kanilang nakaraang pag-uusap at tinupad ang kanyang pangako. Sa Black Ink Clan, ang mga Royal Lord ang pinakamataas. Sa ibaba nila ay ang Territory Lords, na sinusundan ng Feudal Lords. Sa ibaba ng mga Feudal Lords ay ang mga ordinaryong clansmen. Ang bawat klase ay may ganap na awtoridad sa mga nasa ibaba. Dahan-daang ang paliwanag ng Black Ink Master, at nakinig ng mabuti si Yang Kai. Ibig sabihin ba nito ay napakaranggal ng katayuan mo? Nakakataas ako sa lahat ng iba. Ang boses ng Black Ink Master ay puno ng hindi maipaliwanag na pagmamataas. Gayunpaman ikaw ay nakakulong dito sa hindi mabilang na taon. Ang mga salita ni Yang Kai ay parang matalim na kutsilyo na dumiretso sa puso ng Black Ink Master. Dahil dito, galit siyang gumanti. Hindi ba't lahat ng iyon ay dahil sa inyong mga suwail na hayop? Nagpapanggap ka na masunurin, ngunit talagang nagkikimkam ng masasamang intensyon. Maaga o huli, ang Black Ink Clan ay gagawing bukirin ang 3,000 mundo na ito. Nagpatuloy si Yang Kai. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa negosyong ito ng mga hayop. Humajijik ang Black Ink Master. Hindi ako ang laging nagsasalita. Kakantahan pa ba kita ng isa pang kanta? Iminungkahi ni Yang Kai. Mas pipiliin ko pang mamatay. Agad na tumanggi ang Black Ink Master.